Guys, nakikita niyo ba yung dumikit dyan sa bato? Itong dalawang to. Makakain po yan. Ang tawag namin dito sa mga Bisaya, takugan. Meron pa, itong mga ito. Dumikit lang sa bato. Parang wala lang, hindi lang pinapansin. Pero yan po yung isa sa mga kinakain namin dito. Lalo na kapag malakas yung hangin, malalaki yung mga alon. Kaya dito lang muna manguha ng pagkain. Yung mga mga takugan. So kailangan lang ng kutsilyo para ipanguha yung mga ito kasi madikit eh. Hirap din to tanggalin pag wala kang gamit. Yan. Hirap nga itong kunin. Yan, success. Nakuha. So ito na pala yung nakuha ko na. Kanina pa ako nagsimula. Ito naman, kukunin natin to. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, pag may nakita kayo sa pantalan, sa mga baybayin na mabato, nakakain po ito. Ano mo lang yung kutsilyo, iligwat. Lilinisin pa to baka kainin nyo kaagad. Sakto na to, pero ipapakita ko sa inyo yung kung paano kunin. Lang, ligwat. Kutsilyo, tutok mo sa takugan. Ito, takugan to. Mo, ang tawag dito, ligwat kasi yan sa Bisaya. Kunin, ilagay dyan. Yan, nagkukumpula na sila. Lilinisin pa yan. Saka nga pala, kailangan mo na itong, tawag dito, pakuluan ng ilang minuto lang para lumambot bago linisin kasi matigas to. Ito bato yung shell niya. Ito naman parang balbas, at saka ito yung pandikit niya. Napaka dikit niya, sobrang dikit pag simula na itong dumikit kasi malakas din yun kaya kailangan ng kutsilyo. At saka kailangan din ng mabilis din yung kamay mo. Ito meron kuha agad kasi pag mabagal ka didikit niya masyado, hirap na kunin. Kita nyo? Nasaan? Ito wait lang, yan yan. Lumiktad agad. Yan, may lakas din kasi yung tingnan mo yung kanyang muscles, kaya malakas siya dumikit kasi malakas yung mga muscles niya. Mamaya ituturo ko kung paano tansyahin para malambot yung laman pag kainin. Kasi pag nagkamali ka naman ng tansya, matigas, parang goma. Mahirap din pag hindi mo alam. Tama na siguro to. Marami na to pag kami lang kakain sa bahay. Ang gagawin ko mamaya nito ay kinilaw. Yan, nakuha ko na. Yan na muna kasi uuwi na muna ako, tapos papakuluan pa to sa bahay. Bago natin to pakuluan, iisa-isahin muna natin to kasi nagkukumpulan na, nagdikit-dikit na yung
mga takugan. Bakit iisa-isahin? Para pantay sila lahat na malambot. Kasi pag ipakuluan na nagkumpulan, hindi malambot yung nasa gitna. Kaya isa-isahin lang natin. Tsaka ano din, dumikit na. Tigas na nga. So, yun, babalik ako pagkatapos kong iisa-isahin to. Tapos ko na itong iisa-isahin. Nag-prepare na tayo ng tubig na pinakulo natin. Pakuluan lang yan. Tapos pag kumulo na, ilagay na. Ito, pampalambot to para malinis natin to. Meron pa. Yan. Importante to para malambot yung ano natin, takugan. Mga 1 minute lang siguro. Mabilis lang. Na-try. Oh, yan. Okay na. Ito, pwede na to ihain. Ano na. Kasi pag masumobra, matigas na. Makunat. Parang goma. Ayan. I-drain natin. I-drain the water para hindi sumobra yung init. Saka, lagyan ng malamig na tubig. Ay, hindi yung malamig, yung ano lang, tama lang. Para hindi sobrang init. Kasi pag sobrang init, matigas. Drain ulit, saka nilagyan ulit ng na normal na tubig para hindi talaga mainit. Ilas-ilasin. So, ganito paglinis natin. Uy, medyo na over na. Medyo matigas na. Kasi ito, tanggalin to itong matigas kasi ito. Ito shell. Kasi nilinis. Tanggalin yung mga buhok-buhok niya sa gilid. Tapos yung sa gitna, kunin yun, tanggalin. Linisin na rin yung loob niya. Yung laman loob. Ito matigas kasi shell kasi ito sa gitna. Parang protective shield niya. So ganyan. Ito lahat ito linisin isa-isa. Po yung output ng ating ginawa kanina. Kinilaw na takugan. May spices na, may sibuyas, luya, suka, asin. Yun lang. Ganun lang kasimple ang ating ulam ngayon. At masarap po yan. Ay, saba. May sobra pa yun kanina kaya hinalo na lang dito. Blank ba to? Ang takog.